Kasi ito yung mga video information output na nanggaling ng ano natin, MPU. Ita-transmit niya yung video signal output papunta kay T-Con board sa pamamagitan nitong LVDS. Itong LVDS na ito, bali yung video output nito, siya yung magiging magsisilbing source. Itong IC na to siya magsisilbing source. Bali ito ang magiging ano niya, transmitter. Tapos si T-Con naman, ito naman ang magiging receiver. Yung mga video signal output, ipapadala niya sa pamamagitan ng yung mga video output galing dito, sa pamamagitan ng LVDS cable, papadala niya yung mga video information signal. Ita-transmit niya, ito magsisilbing source, ita-transmit niya, ito naman ang magsisilbing receiver. I-receive niya, tapos ipoproseso ni T-Con IC. Ito T-Con IC na to guys, ang tawag sa kanya picture maker, kasi pinoprocess niya yung mga kailangan ng ano natin, panel, para gumana yung panel natin na magkaroon siya ng image. Kaya ang trabaho ni T-Con is ano siya, kino-convert niya yung analog data to digital signal. Kaya siya yung tinatawag na picture maker. Tapos ito guys, LVDS cable na to, kung mapapansin nyo, ang ibig sabihin kasi ng LVDS cable, ang ibig sabihin kasi ng LVDS cable, low voltage differential signaling. Pag sinabing differential, ibig sabihin isang pares siya. Kung mapapansin nyo yan, ayan yan, no? Naka-twist, isang pares siya. Yan, kung saan magkasama lagi ang dalawa na yan para sa odd even number. Ibig sabihin 0 plus 0 minus 0 plus, lagi siya magkapares. Kaya sinabing differential, ibig sabihin kasi ng differential, siya, bird, isang pares na data. Ito papaliwanag ko. Ito yung LVDS natin, may tinatawag na 0 minus 0 plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 plus. Yan. Bali itong katumbas na 1 minus 1 plus, isang pares yan, magkasama yan. Yan. Yan, kaya tinawag na differential. Isabihin, isang pares yan. Ayan, no? Differential signaling, isang pares na data yan. Yung tinatawag na data, halimbawa, ganito. Itong na to, twisted pair na to, sabihin na natin, ito yung sa red. Tapos itong 1 minus 1 plus, isang pair din yan na data, isang pares din na data yan. Ito naman tatawag na RGB, bawa green. Itong 2 minus 2 plus, itong 2 minus 2 plus, isang pares din yan na data. Sabihin na natin na red, green, blue. Tapos ito, clock. Yung 3 minus 3 plus, sabihin na natin ito yung clock nya. Clock data. Tapos ito yung 4 minus 4 plus, yung tinatawag naman na RGB. Yan, RGB. Isang pares din yan, ganyan. Ayan yan guys. Ayan. Bali, kung bibilangin mo, bali 5 pares siya. Tapos itong pula na to, yung pula na yan, B plus, tapos ito ground. Tapos yung mga itim na yan, ground yan, yan, ground. Ayan. Kasi ito lahat to mayroon din. Tapos dito, ito yung 12 volts, tapos ground. Tapos ito may ground din to eh. Tapos may ground din to. Yan. Yan. Bali ito yung LVDS cable natin. Yan. Itong LVDS cable na to guys, kailangan pag magsasalpa kayo, titingnan nyo kung saan banda nakaano yung
supply. Kasi merong isa nito sa gawing kanan, yung isa naman gawing kaliwa. Alam nyo ba kasi pag nagkamali kayo, halimbawa, ito yung ginagawa nyo, nasa gawing kanan yung supply. Ngayon nagkabaliktad kayo. Ito yung isa. Dali lang guys ha. Yung LPTS cable natin guys, may dalawang uri yan. Depende kung sa kanan o sa kaliwa. Ito, kagaya itong isa, yung piecing ng supply niya nasa gawing kaliwa. Yung mga LG panel, nasa gawing kaliwa yung supply niya. Bali ito yung supply niya, yun, yung dito saka sa supply na yan, depende sa panel yan. Dalawang may tatong klaseng uri yung sa panel. Panel supply, tinatawag. Yung panel supply guys, may tatlong klase. Depende sa klase ng panel. Meron siyang 3 volts, 5 volts, at saka 12 volts. Yan, importante yan. Yung sa supply ng panel. Kaya pag magkakabit kayo, halimbawa magpapalit kayo ng panel, siguraduhin nyo yun na yung panel na kakabit nyo is tama ba yung 3 volts, 5 volts, o 12 volts. Kailangan uri-ratin yung maigi. Huwag kayong basta-basta kabit lang ng kabit kasi okay lang, maswerte nyo kung yung kinakabit yung panel is 12 volts. Pero karamihan naman ng mga panel na malalaki 12 volts na yan. Pero meron din mga 32 na gumagamit din ng 5 volts. Ito maliliit, gumagamit sila ng mga 19 na panel, mga China, 5 volts yun eh. May mga sa mga tablet, 3 volts ang supply nun. Kaya importante yan. Tapos yung LPTS cable naman, yung piecing niya, dalawa, ayun yung isa, ito yung isa. Yan. Kung papansinin nyo, yung isa ang piecing kaliwa, yung isa kanan. Yan ito yung isa, nasa gawing kaliwa ang supply, yung isa naman nasa gawing kanan ang supply. Yan. Importante ito guys na kailangan maingat kayo sa pagsalpak, huwag basta-basta na sasalpak nyo. Alam mo kung ano mangyayari pag nagkabaliktad kayo. Halimbawa, ang panel nyo nasa gawing kanan, binaliktad nyo ngayon. Pag nagkataon na baliktad yung kabit nyo ng supply, sira yung panel nyo, sayang naman. Imbes na kumita kayo, nagbayad pa kayo. Kaya importante, siguraduhin nyo na ang supply ng panel nyo, kung nasa gawing kanan, kailangan yung LPTS cable nyo, nasa gawing kanan din yung supply nya, yung supply ng T-con. Dito, mapapansin nyo naman, kung saan banda yung supply ng malalaman mo, yung gawing kanan, nandito yung arrow. Yan, may arrow yan. O kaya, tetesterin mo, mula sa BN, kung saan ito yung BN, di ba? 12 volts. Kukontinuity mo siya kung dito ba sa kanan o sa kaliwa. Malalaman mo na sa continuity ito. Continuity natin. Kanin natin ang continuity. Ngayon kung hindi ka sure, kung para hindi ka continuity mo. Kunin mo yung BN. Yan, ito yung BN, di ba? Yan. Tapos tingnan mo kung saan banda, kung ba dito. Yan, ibig sabihin dito sa may gawing kanan. Ngayon, malalaman mo na kung sa gawing kaliwa, pag continuity mo, papalor dito, magre-ringer siya. Dito walang ringer. Ibig sabihin dito lang, ayan dito nasa gawing kanan yung supply nitong LPTS T-con natin. Kasi dalawang klase yan guys Paalala lang, huwag basta-basta salpak na ng salpak. Kailangan titingnan natin kung sa gawing kanan o kaliwa yung supply. Kasi bawa na lang, bigyan ko kayo ng clue. Yung mga LG, ang supply ng T-con board nila nasa gawing kaliwa. Kasi tinawag siguro ng LG, L-left. Yung Samsung naman, gawing kanan. Yun ang mga pagkakaiba nila. Kasi pagka kinamitan mo yung LG ng Samsung na LPTS nasa gawing kanan, sibak yung panel mo, sayang naman. Kaya pag magkakabit ka nito, siguraduhin mo na tama yung pagkakabit mo ng supply ng LPTS. Tapos balik tayo rito. Itong LPTS cable guys, para maano nyo na rin. Kaya tinawag na low voltage, yung supply nito, 1.1, 1.2, 1.1. Isang pares lagi yan, kaya tinawag na differential. Isang pares differential signaling, low voltage differential signaling kasi yung mga voltage signal niya, mababa lang, 1.2 saka 1.1, ganun lang. Tapos yung per theta na yan, tinatawag differential, isang pares. Ayan, ganun din. Bali, magiging labas yan ganito
Di ba? Ito yung ano niya. 1 minus, yan. 1 minus 1 plus, isang data yan. 0 minus 0 plus, 1 pair ng data yan. 1 minus 1 plus, 1 pair ng data yan. 2 minus 2 plus, 1 pair ng data yan. Tapos clock signal. Tapos 4 minus 4 plus RGB. Bali mangyayari yan, yung 0 minus 0 plus 1 bit, yan, 1 bit siya, 1 bit. Katumbas ng 1 data. 1 data. Tapos 0 ay 1 minus 1 plus 1 bit, 1 bit. Katumbas din yan ng 1 data. Yan. 2 minus 2 plus. 1 bit yan. 1 bit. 1 data. Yan, ganyan lang. Kaya pag binilang mo siya, 8 bit, bali mangyayari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, yung 3 minus 3 plus sa clock, hindi naman yan data eh. Ito clock. Tapos yung 4 minus 4 plus 1 bit. 1 bit, katumbas na siya ng 1 data. 1 data. Bale, ang total niyan guys, 8 bit. Yan. 8 bit siya. Kaya itong natin, LVDs natin, single channel, 8 bits. Yan. Kasi 5 wires siya. Single channel lang to. Ito kung mapapansin nyo, out of focus tayo. Yan. Single channel lang yan. Yan. Ito yung supply, ground, tapos 8 bits na equivalent na 5 data yan. Single channel. Tapos ito yung dual channel, kung mapapansin nyo ito. Yan. Ito yung B+. Yan, ito yung B+, ground. Tapos 1 channel. Tapos ito 1 channel. Parehas lang din yan, parang inulit lang. Kasi depende sa design ng panel yan eh. Bali ito, 16-bit, 2 channel yan. Yan. Bali 2 channel yan. Yan ang pagkakaiba. Tapos ito, nasa gawing siya. Kanan yung supply niya. Yan, yan ang pagkakaiba. Tapos guys, itong LVDS cable na to, hindi siya basta-basta LVDS cable. Meron siyang sinusunod na rules na ito kasi hango to sa sa na-develop na LAN cable. Alam mo yung LAN cable? Meron siyang transparent na 100 Mbps. Ganun din to, hindi basta-basta tinatawag na ordinary wire. High speed transfer din to eh. Siya ka-transfer ng data na may kasamang high speed data rate. Ibig sabihin, parang kagaya rin sa kasi paano discover yung LAN cable. Ganun din to. Doon to kinuha sa natin, sa mga telecommunication cable na kagaya ng sa LAN. Ganun din to. Kaya meron din tong mga rules na sinusunod, di basta-basta wire lang to.